tuturuan kita ng ano ng mga orasyon, sabi ng ganun. Mag-aral at tayo nito ng mga ganitong mga ritual. Sabi niya, mag-devotion ka lang, hindi ka natablan ng ano, ng itak at saka bala. So sabi ko, huwag nga sir, no? Tama naman kasi sundalo kakapgo ako. Sige, desidido ako. Sabi kong ganon. Ito yung ano, mga orasyon, ikopya mo, tapos i-memorize mo hanggang 49 days. Sabi niya, tawa ko ng pagkakapgo ko. Di, yung ano, yung pagano, yung mga anting-anting ko, parang binabaliwala ko lang. Doon ako nagtaka pader kasi nagkasakit ako. Walang buwan na hindi ako na admit ba. Pabalik-balik ako sa ospital. Minsan nga pader na kalalabas ko lang ng ospital. Kinabukasan, balik na naman ako ulit sa ospital. Sabi ng doktor, wala ka naman ng findings. Dahil maganda itong isi-share ni Brother Gabriel ngayon, no? Salamat sa Diyos, hindi na nag-loading. Hello, Father. Okay na ang signal, Father. Salamat sa Ginoo. So, okay na yung signal, Brad. Si Aljan Valencia nanood sa atin ngayon. Si Aris Umangay is watching. Okay na yung signal. At sa kabila din, okay na din. So, si Lourdes Tilio Salem, Danilo Hostilia Sibial nanood sa atin ngayon. Alam nyo, makarelate po ang mga may agimat ngayon. Dahil itong katabi natin, akala niya, yung agimat na kanyang proteksyon, akala niya, galing sa Diyos, akala niya, ay instrumento ng Diyos. So, matagal po na ginagamit niya iyon. At ngayon, makinig tayo sa kanya, mga kapatid. Si Brother Gabriel Ganob. Brother Gabriel? Magandang gabi po sa ating lahat na nakapanood po dito sa ating live sa Punto por Punto. Nung una, kala ko yung mga anting-anting ay galing sa Diyos, yun pala ay hindi. Nagsimula noon nung kapgo pa ako. Kapgo ka pala nung dati. Nung pader, yung year 2000, nando na nangyari yun. Pinag-aralan ko yung mga anting-anting na galing sa mga kasamahan ko rin nga may alam din sa mga anting-anting. Anting-antingan. Oo. Tapos yun, nung tumating ng Ilang taon ka nagkapgo? Po, Father? 5 taon po. 5 taon. Oo. So yung mga kasamahan mo may anting-anting, may agimat. Opo, yung galing sa po, Father, sa Mindanao din. Mindanao. Opo. So sino nagturo sa'yo? Siya po yung kasamahan ko dati, Father. Isa sa mga kasamahan mo. Kasama ko siya sa sa paksol namin, yung yung tawag na sa atin dito, yung kubo. Doon ako nagtaka kasi araw-araw siya na nagdasal tuwing alas 6 talaga ng gabi. Ng gabi. So kaya tinanong ko siya. Sabi ko, "Sir, ano po yung devotion nyo?" Sabi niya, "Malalaman mo rin pag pag desidido ka." Nung naglinis kami ng paksol namin, yung yung kandila, yung yung nabitaw, Pader, yung yung lanay nabitaw, yung ganito na kahaba. Melt na. Nilinis ko. Pinagalitan niya, kunya, "Wag mong pakialaman yan." Bakit naman di natin pakialaman yan, marumi na. Tapos sabi niya, ngayong Biyernes Santo, malalaman mo yan kung anong gagawin ko, may ritual. Tapos sabi ko sa kanya, decider daw ako, sir, sa
mga devotion mo. Sa Diyos ba talaga yan? Oo, sa Diyos to, sabi niya. Pag desidido ka, nainom ka ba? Sabi ng ganon niya sa akin, Father, nainom ka ba? Nainom din ng ng kunti. Bumili ka ng tanduay, pag mag-inuman tayo, tuturuan kita ng ng mga orasyon, sabi ng ganon. Ako naman ang convince sa kanyang katuruan. Ano ba talaga epekto nito, sir? Pag mag-aral at tayo nito ng mga ganitong mga ritual. Sabi niya, mag-devotion ka lang, hindi ka natablan ng ng itak at saka bala. Sabi ko, huwag nga sir, no? Tama naman kasi sundalo kakapgo ako. Sige, desidido ako. Sabi kong ganon. Pag sabi niya, uwi ako ng ng Mindanao, tapos uwi daw siya ng Mindanao. Dalhan lang kita ng ng mga agimat pagbalik ko. Tapos ito yung mga orasyon, ikopya mo, tapos i-memorize mo hanggang 49 days, sabi niya ganun, Father. 49 days. 49 days, i-memorize mo. Minorize ko naman, Father. Ganun. Pagkatapos ng year 2008, nagbumitaw ako ng pagkakapgo ko. Yung yung mga anting-anting ko, parang binabaliwala ko lang. Doon ako nagtaka, Father, kasi nagkasakit ako. Walang buwan na hindi ako na admit ba. Pabalik-balik ako sa ospital. Minsan nga, Father, na kalalabas ko lang ng ospital. Kinabukasan, balik na naman ako ulit sa ospital. Sabi ng doktor, wala ka naman ng findings. Minsan na nga sabi ng doktor, lilito na. Okay, masakit lang ng ulo, sabi nila ng daw, yung peptic ulcer na daw yung yung sakit ko. Kaya nga nagpatingin ako ng Father, ng ng albularyo. Yung sabi nila ka kanang sabi nila kanang utos nila ng mga espiritu na manggamot ka raw. Sabi ng ganun ba? Sabi pero yung, by the way, before ka magpatuloy sa, di ba naturuan ka na sa hindi ka matablan ng bala, hindi ka matablan ng itak, hindi ka matablan ng kutsilyo. During the time na naturuan ka at nabigyan ka ng agimat, ang tanong ko, nasubukan mo ba yon? Opo, Father. Nung yung agimat na yon ay nasubukan ko nung katapos ng 49 days. Yung kampo namin na nilosob yung kampo namin. Doon ako sa bandang anong taon ito? Taong 2005, Father. 2005. Yes po. Sa Bohol lang ito? Sa Bohol lang po. And then? Nung doon ako sa sa may kusina, hindi namin alam na may may kalaban na palang gumapang doon banta sa may kusina namin. Mga rebelde yun? Opo. Mga NPA? NPA. Tapos pagsigaw ng ng gwardiya namin na kalaban, kasi tulog ako, nalipungatan ako. Bigla lang akong natakbo na walang cover. Doon pinutukan ako ng dalawang bisis talaga. Dito tinamaan yung dibdib ko, Father, at saka dito. Tubilapon pa ako. Yung baril ko nadala na yung imported na baril ko, nagkahiwalay kami. So pag tayo ko, masakit parang tinamaan ako ng tirador ba? Dito. Tiningnan ko yung katawan ko, ganun. Namula lang walang sugat. Doon ko na convince talaga na so dubli yung pananampalataya mo doon. Dinobli ko talaga, Father. Kaya yung nang umalis na ako sa Kapgo, di ko na ituloy yon. Naghanap talaga ako ng merong magpatuloy pa ng magpapalakas sa aking yung palakas kapangyarihan mo. Nagkapangyarihan sa aking anting-anting. Dahil na experience mo, literal. Kaya doon pumasok pa rin yung nandun sa mga sa mga FB page nila. Doon nahanap ko. Andito yung may taga Butuan na lugar ng Butuan. Yung mga anting-antingero. Pero sa
pistola, hindi ka natablan. Nasa bala, hindi ka natablan. Opo. So, ngayon, na-experience mo din na hindi ka matablan ng itak at kutsilyo? Opo, doon na ko na-discover, Father, yung ano na, yung naghanap na din ako ng mga kasama ko sa Facebook page. Yung ano, may ano na kami, yung tinatawag na Grupo. group chat namin. Yung sabi nila, ano, yung katawan mo, dito ka lang namin i-ritual sa ano sa Facebook, tapos ikaw na magtaga sa sarili mo. Kaya dito convinced nang talaga ako, Father, kasi tinito yung kutsilyo na manipis kasi matalas naman yung manipis yung ano yung stainless. Ginanon ko talaga. Matalas. Oo. Pero walang sugat? Walang sugat, ano yang lang anong tawag yun sa Tagalog sa yung may nagka ganito lang bala may parang may lapat lang. Walang sugat. Grabe, no? Mm. So, marami kang nahikayat sa pagsali sa grupong ito. Opo, Father. Protection talaga. Hindi ka natabda ng bala eh. Oo nga po, Father. Akala ko para sa sa Panginoon yun, sa ating katuruan sa ating simbahang Katoliko, yun pala ay sa demonyo. And then, hindi ka na matabla ng bala, itak, kutsilyo. After sa di ba, napatuloy mo and then nagkasakit ka and then lumapit ka sa mga albularyo. Ano nangyari sa paglapit mo sa albularyo? Nagamot ka? Yung ginamot mo Gumaling ka? Albularyo, Father, doon sa may dito sa Bohol pa rin. Sabi nila, yung asawa mo may mga kakambal na babaylan daw, sabi nila, Father, babaylan. Yung asawa mo? Sinabihan yung asawa ko na yung asawa mo si Gabriel gusto ng mga espiritu na manggamot maliban sa kanyang anting-anting, gusto ng espiritu na gabay niya ay manggamot siya, sabi ng ganun. Tapos sabi ng albularyo, Father, maghanap kayo ng baboy kahit lang 30 kilos. Naghanap kayo ng baboy. Puting baboy, ganun. Doon sa sa lugar ng Anda. Doon sa Anda. So, gumaling ka. Gumaling ako, Father. And then pagkatapos noon, tapos sabi nila yung albularyo, yung mga para maprotektahan ka, madagdagan yung anong kapangyarihan mo. May binulong siya sa akin dito sa sa ulo. Tuktok ng ulo ko. Tapos sinawakan niya yung dito yung pulso ko dito. Mag-umpisa kang manggamot, magsimula ka sa sabi niya, magsimula ka sa pamilya mo. Pag makapagaling ka na sa pamilya mo, maaari ka nang gumamot sa sa iba. Sa iba. Ayun, Father, na pagaling ko yung pamilya ko, yung asawa ko, pag may sakit at saka yung mga anak ko. Tapos hindi ko naman alam, Father, mag-diagnose ng kung yung may sakit ng mga pasyente ko. Di ba may yung may group chat kami doon sa yung taga ibang lugar, yung mga antingero at saka mga gamot din. Sabi ko sa kanila, bro, paano po ba magbukas ng sinsis? Sabi nila, bro, third eye gusto mo magbukas? Sabi ko sa kanila, Father, na ayoko mabuksan yung third eye ko kasi matakot ako kung anong mga nilalang yung makikita ko, baka kakatakot yung mga mukha. Gusto ko lang mabuksan yung sinsis ko, nga kakatingin ko lang sa pasyente. Alam mo na yung sakit. Maalam ko yung yung sakit. Sige, ganito yan. Binigyan nila ako ng orasyon, Father. Dinibusyon ko din yun ng 49 days. Bakit 49? 49 days. Bakit 49, bro? Para daw yun ang bali mission daw, mission. sabi nila. Kumpleto yung mission. Kilalanin ka daw ng espiritu ng may-ari ng may orasyon. Para sa espiritu. Para sabi nila, para pag kilala ka ng espiritu, susundin ka na daw, sabi nila. Pero hindi ko alam, Father, na demonyo yun. Demonyo pala yung espiritu na yun, sabi nila. Pero hindi din na alam na sino yun. And then, after that, ando na.
na panggamot na ako, may iba-ibang ano, mga taong pumupunta na sa aming lugar. Sa Tagbilaran. Nung nakumbinsi na ako na ano na mag-surrender sa ministry, ganito din ang nangyari. May pinsan din ako na ano pumunta sa healing o exorcism sa office natin. Na sabi niya na kanang dito daw may healing and exorcism daw sa Valencia. Tapos sabi ko ng ganun, ay di ko maniwala ng ano ng yung sa amin sa demonyo kasi aral din makarinig ka. Sa amin din pang Panginoon dito kasi wala ka naman hindi naman kami ng kulam, hindi naman kami ng lapak ng mga tao diyan. Sabi ng asawa ko, pupunta ako kinabukasan yung asawa ko sinabihan ng ano ng pinsan ko pader na magpunta daw siya sa office. Sa office. So pumunta yung asawa mo sa office? Pumunta talaga pader. And then nag-publish siya ng ano, Holy Exorcise Oil. Yung ito. Subukan mong ano, inumin o di kaya ipahin mo sa katawan mo. Ko, bakit naman ako matakot niyan? Kasi yung ano kapangyarihan ko naman ay galing naman sa Diyos. Ako nang ano lang yung takip sa isang takip. Then doon na nangyari pader na ano sa unang araw walang ito pa dalawang araw pagdating ng paglampas ng 3 araw talaga yung pang-apat na araw na doon na nawala na ako talaga sa sarili. sa pang-3 araw pa nag-effect ang nag-effect. Holy and Exorcise Oil. Lahat ng aking mga mahina yung lapit ka dito, bro. Lahat ng mga anting-anting ko sinuot ko na raw, sabi ng misis ko. After that, after 3 days sa pag-inom niya, mga kapatid, biglang nawala siya sa sarili niya. Hindi niya alam ang buong pangyayari. Opo. So nag-effect yung Holy and Exorcise Oil after 3 days na. Opo, Father. Ano nangyari sa'yo? Sinuot ko na lahat daw yung ano, yung anting-anting ko. Tapos yung mukha ko raw parang ano na ba, yung parang kumakain na daw ng tao, parang galit na galit. Galit na galit daw. Tapos may dala daw kong itak, pupunta doon sa ano, yung kapitbahay namin, tapos may yung kapitbahay namin, yung talisay nila, puno ng talisay, may upuan doon. Doon lang daw ako nakaupo. Iyak ng iyak. Umiiyak ka? Hindi ko na alam na ano, bakit. Pero hindi mo alam na doon ka sa ilalim ng puno. Opo. Kinuha lang daw nila na kung sa ano niya, mga pamangkin ng asawa ko. Ano nila yung dayungan bitaw pa. Binuhat na siya. Binuhat. Sa mga dahil nandun lang siya sa ibaba ng puno. Kasi daw pero nung sinabi ng misis mo na yung pagka may agimat, yung pagka-albularyo, mga gamot hindi galing sa Diyos, anong reaction mo sa sinasabi niya? Galit ako, Father. Galit ka? Bakit sinabi na ano, kasi meron naman doon sa Bible yung ano, yung sa Sirach, Father, hindi ko alam yung ano, yung verse na manggagamot. Yung manggagamot yun yun talaga ang paniniwala ko niya. Bakit kayo yun? Bawal na kami yun. Kami yun ang mga representer yun. Yun pala hindi. Mga doktor yun. Mga doktor pala. And then galit nung una naalala ko, galit daw ka sa akin. Opo, Father. Galit papasa yung reels sa'yo. Duty pa ako noon ng subdivision doon sa sa Tagbilaran. Nag-security guard si Bro Gabriel. Opo. And then ako doon wala na kasi nasa opisina ako ng sa Camellia Homes. Nasa opisina lang ako. Wala akong magawa pag nasa loob yung yung management, doon lang ako sa labas. Doon lang ako vlogging Facebook. Yung asawa ko naman, yung reels. Yung mga live mo, Father, o yung mga video mo, ipinasa niya sa akin. Kada panood ko, tiningnan ko agad, tapos
mukha mo naman ang lumabas sa ano sa Messenger. Sabi ko, andyan na naman yan si Darwin. Pakita palagi kang panood ng ano mga video ni Darwin. Hindi ko gusto yung pare na yan. Tapos sabi ko pa, Father, mag-surrender lang ako kay Darwin, hindi ka ako nagpader eh. Mag-surrender lang ako kay Darwin. Pag binaril niya ako, hindi ako natablan. Pag natablan ako, mag-surrender ako sa kanya. Yan ang sinabi mo sa kanya. Oo, sinabi ko sa sawa. Mrs. mo. Hindi, ayun na yun. Hindi akot nga tabla ng bala, tinablan sa Holy Exercise Oil. Pero nung naalala ko yung sinabi ng Mrs. mo, na pinunasan kanya ng Holy Exercise Oil, at sabi niyo ang init. Opo, Father. Yun nung nag-react na ako, nung after 3 days na. Akong yung binuhat na. Binuhat na. After 3 days na yon. Yung nag-react na ako. Ano siya, yung ginawa niya kasi alam na niya yung paano mag-deliverance. Na nag-pray sa iyo ng deliverance. Ano yung bali Holy Exercise Oil, pinunas niya dito sa likod ko. Sobrang init. Sobrang init. Sabi ko sa kanya, ano ba yung pinunas mo sa likod ko? Parang binuhusan ng mainit na tubig. Tapos prayer sila para yung sa katawan ko, pakiramdam ko, Father, parang binabali talaga lahat ang buto ko. Grabe, no? Binabali yung mga buto mo? Parang binali pero talaga. Pinunasan kila ng Holy Exercise Oil. Opo. Tapos lumingon ako sa sa artal ko. Sabi ko, wala na akong magawa. Surrender na tayo. Pag sabi kong gano'n, surrender tayo. Bigla akong natumba na parang saging talaga, Father, na yung pinutol. Binutol, biglang bumagsak talaga. Hindi ko alam yung ulo ko pala nasugat dito. Tinamaan sa yung pako. Tumama sa sahig. Grabe, no? Tapos na naman, prayer na naman si Mrs. at saka yung mga anak ko. Akin. Pray sila. Nahimasmasan ako ng kunti. Sabi ko sa kanila, lahat ng orasyon ko na nasa cabinet, nandyan yung mga rebulto ko dyan, ipunin nyo, ilagay nyo sa bag. Ayoko na mag-albularyo, ayoko na mag-anting. Surrender na tayo sa sa ministry ni Father Darwin. Bakit naisipan mong mag-surrender? Di na ko na talaga makayanan, Father. Masakit na talaga yung yung parang tinurture talaga. Yung katawan ko. Nafe-feel mo yung mainit sa katawan, yung parang hindi ko maipailawanag kung bakit painit na yung parang buto ko dito, parang parang dinikdik ng mga martilyo na. Parang wala na akong wala nang lakas. Pagkatapos yun ang rason na nag-decide ka na mag-surrender. Opo. Sabi ng asawa mo, naalala ko, na while nag-travel kayo para mag-surrender, grabe yung suka mo? Opo. Ang tubig? Totoo po, Father. Ilang balde yun? Isang balde? Or yung Father, yung plastic na na medium, yung puti, yung may may hawakan. Puno yun, Father. Nagtaka ako, kumain ako ng kanin, tapos may noodles, may noodles pa yung kinain ko. Bakit? Walang noodles. Nasamang yung noodles sa saka pagkain. Puro lang tubig na parang yellow green. Lahat. Tapos pag dating namin sa sa gate sa Office of Exorcism, bigla akong nanginig yung yung mga paa ko hindi na mahihakbang ba? Mabigat. Mabigat na. Hindi ka na makalakad. Oo. Yung ginawa naman ng kapatid ko kasi malaki pa sa akin yung kapatid ko. Binuhat ka. Hinawakan ako yung dalawang kamay ko dito parang ni-wrestling ako ng ganon. Tapos binuhat. yung pamangkin ng asawa ko naman yung naghawak sa akin ng paa. Nagtaka sila bakit sobrang bigat kasi noon kanang medyo payat pa ako noon. Binuhat bakit ang bigat. Tapos dubli yung bigat mo. Nalilito sila bakit mabigat ka. Opo.
Tapos pag ano doon, nang nag catechism na yung ano, yung mga case officer, hindi daw ako makinig, parang ganito daw yung ano ba, yung Pero hindi mo alam yon. Hindi mo na alam yon. hindi ko na alam pa Yung mga reaction mo. yung mga reaction ko. Parang doon sa ano sa taas parang mainit na yung ano may hangin na biglang mainit, medyo Hindi ka maginaw. komportable. Hindi ako komportable yung nang pakiramdam ko doon sa office. Na yung hinandol na ako kay ano ni Brother Romer, doon na bigla akong hinimatay. Hindi ko nalaman kung Nahimatay bakit. ka na. Oo. At saka doon na nako na ni-exercise mo na ako, Pader. Doon na. Ang mga Pag second time mo na natumba ka sa harap ko sa second time na exorcism natin. Oo po. Ay, alam mo ba 'yon? Hindi mo na alam 'yon dahil nabalikan ka na sa second time na exercise ako sa iyo nung natanggal ka na sa trabaho, di ba? Opo, Pader. Yung nalaman ko lang yung ano, yung tinanong mo pa lang ako na bakit napusis ka uli. Yun na yun. Parang hindi ko mapigil. Gusto kong pigilan yung ano, yung sarili kong na hindi mag-react. Wala talaga, nag-react talaga. Natumba siya sa harap ko, no, during exorcism. Dahil dahil siguro sa kanyang galit dahil nawala na ano siya na kick out siya sa kanyang trabaho. Opo. And then sa awa ng Diyos ngayon ay normal na normal po si Brother Gabriel. And then kumusta na ka na ngayon, bro? Ano yung improvement Sa awa na na inyong naobserbahan? pasalamat ako sa ano sa ating Panginoon, Pader, na yung pakiramdam ko yung katawan ko kaya kung halimbawa meron akong maramdaman ng kaunti sa aking katawan o masakit ng ulo, nag self deliverance po ako. Maya-maya mawawala na yun po yung ano sakit ko. Saka continue din ako ng dasal ng rosary at saka yung ano yung divine mercy chaplet. Apo. Chaplet pa ako bago matulog. Atong una, sabi mo mainit yung ulo mo dahil kapag may mag-aaway sa mga tao na manggulo. Totoo po yun, Pader. Hahamunin mo, di ba? Opo. Yung ano, madaanan ko yung ano, yung guardian ako doon sa ano, sa may subdivision. Bakit tigas ng ulo nyo? Ano bang gusto nyo? Matatapang doon. Tapang ba talaga kayo? Sabi ng ganun. Sige. Kuha ako ng tali tayo para wala tayong takbuhan. Suntukan talaga tayo. Ganun talaga. Kahit kunting ano lang usapan, Pader, na parang may ano ba, yung may halong galit. Pero inaano ko na agad 'yon. Doble yung galit mo. Sige. Pag na suntok talaga kita. Na ano. Hindi ka batabla ng itak. Oho. At bala. And then, ngayon mga kapatid, kumusta? Kumusta ka na? Sa pamilya mo, kumusta na yung spiritual life ninyo sa family members mo? Salamat talaga sa ano Panginoon natin, Pader. Noon dahil sa sa bahay namin may kunti kaming mga paninda namin kaya yung mga ulam lang sa mga mga maliit na mga maliit tindahan. Dati nung may anting-anting pa ako, may orasyon pa, kunti lang lumalapit, Pader. Ngayon na nasa state of grace na kami, yung mga customer lagi nang nandyan pupunta sa bahay, at saka yung mga asawa ko at mga anak, mga malusog na sila, walang hindi na bumalik yung sakit mo. Opo, Pader. Hindi na po bumalik yung sakit. Yung mga sakit mo ay pabalik-balik, di ba? Lagi ka na hospital. Ngayon,
salamat sa ating Panginoon na Jesus na wala na yung yung sakit ko, Father, na Walang pabalik-balik. findings, di ba? Walang finding. Ubos yung sweldo mo doon. Oo nga, Father. Ubos na ubos. Kasi kaya nga doon sa sa ICM, doon ako 7 taon ako doon naka-duty. Yun lang ang dahilan na nag-resign ako kasi hindi nakapag-duty kasi hospital na naman. Tapos yung medical certificate ko hindi ko na magamit na gawing support kasi hindi naman maniwala yung yung management. Bakit ganoon? Normal lang. Normal lang. Walang findings. Walang findings. Naka-duty ka lang ng 2 araw. Pagka ganun, walang duty. Yung operation natin na tagilid na kasi kulang tayo ng tao. Ganun. Kaya nga na-kick out ka sa trabaho mo, bro, no? Opo. And then ngayon nandito kasama na natin siya siya na yung security guard natin sa office, very dedicated at grabe yung spiritual growth niya, no? At marami siyang natutunan sa ministry at ibinahagi naman niya. Meron pa siyang napabalik na nag-surrender, no? Yung Opo. nagtuturo sa iyo Yung nagtuturo sa akin, Father, ng mga panggagamot? panggagamot at paggagamot at saka sa antingan, yung nagdagdag sa anting-anting namin na ritual na hindi talaga mawala yung gabay. Pero akala mo yung espiritu na susunod sa inyo ay galing sa Diyos. Opo, Father. Pero hindi pala. Hindi pala. So ngayon, ano mga ipayo mo sa mga anting-anting, may agimat, may anting-anting, hindi matabla ng bala dahil nanonood sila ngayon. Dahil iba talaga na galing sa iyo. Dahil sabi mo, ang challenge mo, di ba? Mag-surrender lang ako kapag babarilin ako ni Darwin na hindi matatablan. Opo. Grabe yung condition mo, no? Pero nabago yun dahil sa Holy and Exercise Oil. Opo, Father. Anong maipayo mo sa kanila? Nanonood sa atin ngayon. Ang maipayo ko lang sa mga katulad ko dati na Antingero, manggagamot. Magbalik loob na kayo sa ating Panginoon. Magsimba kayo, magrosaryo at saka i-renounce yung mga lahat na nalalaman nyo sa occult or di kaya i-surrender nyo sa malapit na mga exorcist priest sa iba't ibang lugar natin dahil marami naman tayong mga exorcist priest, hindi lang kay si Father Darwin lang. Mag-surrender kayo dahil po yung mga anting-anting at mga orasyon na hinawakan ninyo, hindi po yan galing sa Diyos. Mababasa po rin natin yan sa Deuteronomio 18 ba yun, Father? 18. 18. May teksto ka na, ha? Opo. At saka gusto ko rin na Father, maging CFD. Wow, maganda yan, no? Lagi ka lang makinig dyan. CFD ka na. And then, every Friday may dun sa sa Tagbilaran, coordinate lang ni Brother Giovanni parang makapag-graduate ka. 20 topics lang yan. Pwede ka every Friday yan, after 20 topics, pwede ka mag-graduate ka na. Yan po, every Friday, by the way, every Friday sa St. Joseph Cathedral, doon sa conference hall doon sa likod ng cathedral, meron pong regular Bible study every Friday po. And then after 20 topics na matapos ka, meron kang certificate na matanggap. Opo. And then, kung gusto mo bang maging CFD, mag-aral ka. Marami namang paraan sa pagbabasa at sa pakikinig sa ating programa, lalalim at lalawak. Opo, at marami tayong mabigyan ng ma-share yung katotohanan ng ating simbahan. Opo. At salamat, Brother Gabriel. Siya talaga ay antingero, no? May agimat, may hindi matablan, ha? Siya talaga na tamaan ng bala, hindi matablan. So, 100% yung kanyang pananampalataya sa agimat. So, pero salamat sa Diyos, salamat sa kanyang simbahan, si Brother Gabriel ay na-convince na paso. Mainit talaga, bro.
mainit talaga pader. Yung holy and exercise para oil? bang yung ano yung mainit na tubig na Na nagbukal-bukal pa? Oo, yung nilagay sa planggana niya tapos nilagyan ng damit tapos ilagay sa likod, mainit talaga. Hindi Kaya ma-describe parang yung hindi ko init. maintindihan, bakit yung mga buto ko mula dito hanggang dito sa likod parang Nababali. parang may mga materyo na parang dinurog talaga. ng mga martilyo. Doon napalingon ako. Sabi ng mga demonyo, umalis na tayo. Surrender na tayo. Sabi ng demonyo, hindi na. Grabe, no? Kung alam lang ito ng lahat, marami tayong mailigtas ng mga katulad ni Brother Gabriel. So, salamat Brother Gabriel, nagtatagalog ka dahil maraming nakapagkinig sa atin ngayon all throughout the globe. So, yan po. Yan po ang aral ng simbahan, and then si Brother Gabriel, actual talaga. Tinurture siya sa mga sacramentals. Ito bro, kapag isusuot mo ito, nung dati sinusuot nila sa'yo, anong reaction mo? Dati yung hindi talaga galing sa simbahan, Pader. Yung galing na sa simbahan, yung galing sa misis. Oil lang nung dala ng misis mo. Oil lang po, Pader. Kasi itong Holy water, walang holy water. Mayroon din holy water, pero na yung na-apply niya sa Holy akin, exercise Pader. Holy oil. exercise oil. Yung binuhusan pa nga daw nila ako. Kaya nga nung pagdating ko sa Office of Deliverance, yung mukha ko dito parang may mga oil pa. Pinainom daw nila ako. Pag bigla naman akong mag-strong, lagyan na naman daw dito sa sa likod. Doon, tumba ka na. Yung Halo exercise oil. Wow. So yan mga kapatid, sa awa ng Diyos, ngayon si Brother Gabriel, hindi na po mag-react siya sa mga deliverance. Completely liberated na po siya. Bakit? Because of his 100% cooperation. Opo, And then 100% galing sa puso niya. And then yung holy and exercise oil lang ang naging instrumento. Galit na galit ito sa atin. Pero sa awa ng Diyos, yan talaga. Naka-inspire sa kanya yung mga sacramentals. Sana sa mga nakikinig ngayon, gamitin niyo po yung mga sacramentals dahil it is blessed by the prayer of the church and it is sacred because of the faith of the church. And then, Brad Gabriel, salamat Brad Gabriel. Meron ka pang idadagdag na mga mensahe? Wala na po, Pader. So, sa mga ama ngayon, anong advice mo sa mga ama na... Sa advice ko lang sa mga ama na meron ding mga anting-anting o yung palaging mainitin yung ulo, yung lalo na yung mananakit sa sa asawa, sa mga anak. Manalig lang kayo sa Diyos. Mangumpisal kayo, magsimba kayo tuwing linggo, at saka magrosaryo kayo buong pamilya. At saka bilang ama, tayo ang unang mag-lead ng rosaryo. Advice ko lang po sa inyo. Amen. That's good. And then nung una hindi ka magro-rosaryo, di ba? Hindi po, Pader. Meron kang devotion sa'yo. Opo, iba. Meron siyang orasyon. So, yan po mga kapatid. At very inspiring yung storya ni Brother Gabriel. And then kasama na natin siya sa ministry. Siya na yung security guard natin. At very dedicated, very committed, very flexible sa mga kasamahan natin sa ministry po. At tatapusin natin to Brother Gabriel sa isang panalangin. Sana po ay natuto po kayo dahil paminsan-minsan kapag maraming magpa-interview sana pero yung schedule natin ay grabe, punong-puno, pero galing pa tayo nag-anointing of the sick, merong muntik nang magpakamatay at sa awa ng Diyos ay naisalbar. So pumunta tayo sa hospital and then nag-anointing and then nagsagawa ng prayer sa kanila at little counseling sa pamilya. And then pumunta tayo sa may sakit. So galing pa tayo nag-exercise. Ang dami kong i-share sa inyo pero hindi na kaya sa schedule ko na ma-share dahil tatul yung in-exercise natin kanina. At sa awa ng Diyos na natapos din ang araw. At bukas na naman
ibibigay natin yung sarili natin sa Panginoon. At tatapusin natin ito sa isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of heavenly hosts, with the power of God, cast into hell Satan and all evil spirits who prowl through the world seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sana po natututo kayo. At new subscriber po, si Garets, no, Hello Father, and sa lahat. Salamat sa mga new subscribers natin. Kahapon may pumasok na 6,000 new subscribers sa Facebook page natin. At ngayon naman, merong 4,000 ang nakapasok na mga new subscribers po. Salamat po dahil sa abot ng makakaya natin, isiwalat natin ang mga magandang balita at very inspiring na mga istorya. Si Brother Gabriel, tuwang-tuwa na, yun ang milagro, malaki yung milagro na nangyari because of the grace of God. Amen. Amen. Fight Team Maria at Attack CFD with a humble heart po. God bless. Make his message known is our responsibility.